Ang hirap talagang matulog ulit pag nagising ka na ng madaling araw, no? Yun. Eh, yung ginawa ko noon na, no, hindi siya advisable, no? Pag nagising ka ng madaling araw, yung magbabrowse ka, mag-open ka ng cellphone dahil dun sa blue light. Parang lalo ka nagigising eh. Parang ganun daw. Eh, anyway, so nag-browse ako, hindi ko maano eh, hindi mo mapigilan. Mag-open ng Facebook, mag-check ng email, pero hindi talaga. So, naisip kong mag-open ng ng Bible app. Tapos, yun, medyo nakaka-relate lang ako dun sa tawag dito, yung nabasa ko sa, nasa ano na ako eh, nasa ay, nakalimutan ko. Ay, nakalimutan ko. Anyway, yun yung part na yung si David, yung nakikipag-away siya dun sa Philistines. So, dalawang beses yun na nakipag-away. Sa dalawang beses na pagkipag-away niya na yun, na bago ang lahat, humingi siya ng nagko-consult siya kay God. Which, yung una, ay sabi sa kanya, oh sige, magipaglaban ka, kasi mananalo ka sa kanila. Tapos yung pangalawa naman is, pag-consult niya kay God, ang sabi sa kanya is, bago ka makipaglaban, gawin mo muna ito. Parang hindi direct, kumbaga meron pa siyang technique or strategy na pinapagawa sa kanya kay God bago siya makipaglaban. Which, reminds me na minsan kasi pag yung may mga plano or gagawin tayo, no, yung pag-consult natin, pag-pray is nasa gitna na, which is, I think, it's mali siguro yun. Mali talaga, no? Kasi dapat yung ginagawa natin is, yung mag-pray ka, bago lahat, bago mag-umpisa. Parang ganun. Dapat, I think, yun ang dapat gawin. Kaya, nakaka-guilty kasi minsan, gagawa ka na, nag-umpisa ka na, tapos sa gitna, dun ka palang magpa-pray. Well, wala eh, gawain talaga natin siguro yan. Yun. Anyway, ang share, yeah. So, discuss tayo ng apartment hunting. Isa yun sa mga pinakaunang gawin mo pag-apak ng I think kahit sa lugar, yun. Aside dun sa paghanap ng car, I think mauna muna ang bahay, apartment, kasi yun yung mag-provide sa atin ng safe and security. Kasi sa sakyan, meron ka pang alternate. Pwede naman mag-Uber or pwede naman mag-Lyft. So, yun. So, sa pagdating sa apartment, kasi under ko ng agency, no, yung assistant na binigay niya lang is magbigay siya ng list ng apartment, tapos nandun yung mga anong kailangan, SSN or credit score. So yun lang, list lang yung binigay nila. Tapos so dun lang din ako nagbase dun sa binigay nila. Meron doon isang apartment na nakalagay doon na no need for credit card and no need for SSN. So in-applyan ko yun. At yung application fee is $75 each. So, dalawa kami ng husband ko. $150 yun. Since wala pa akong credit card nun, nanghiram pa ako sa friend ko para lang mabayaran yung application fee. Which turned out the next day na na-reject kami. Parang, hindi ka naman makakontest nun kasi parang wala daw kaming SSN, walang credit score, which is parang hopeless, parang lang talaga, yung wala kang laban, parang binigay mo lang yung pera mo, parang yun ang nangyayari.
Anyway, move on na lang din. So, naghanap pa ako ng apartment dun sa, wala na, hindi na ako naka-base dun sa binigay na list nila, kung saan ako na padpad na site para lang makapaghanap ako ng apartment. Anyway, meron apartment.com at saka Trollia yung naalala ko lang na tinignan ko eh. Tapos dun sa Trollia, meron akong na-contact dun. Nag-respond naman. Tapos yun, pinakita sa amin yung apartment. Yun. So, hinayaan ko lang yun. So, ilang araw lumipas, kinontak kami balik ng may-ari ng apartment. So, yun sinabi ko na wala kaming SSN, bago lang kami, wala pa kaming credit score. Sabi niya, okay lang. Basta meron lang employment contract. So, yun, pinalapan ko lang yung application na sinend nila sa email ko. Tapos yun, then, nag-contact na lang siya balik na pwede na mag-move. Which is, pasalamat kami kasi hindi kami nagtagal ng sobra ng 10 days sa hotel kasi 'di ba? Meron kaming allowance pero yung na-spend namin doon sa pagstay sa hotel is ibabawas nila doon sa allowance, which is sayang naman kasi pipirahin na lang ba? Kasi dagdag kailangan, marami pang bibilhin marami pang kailangan paggastusin na bago makasettle. So, yun. Which is a good thing kasi yung landlord namin is siya mismo yung may-ari ng apartment. So, hands-on kumbaga siya. Unlike sa mga malalaking apartment is meron silang property manager. So, kung ano yung policy siguro dun sa apartment na yun, hindi nila mababali. Like, kung kailangan nila ng credit score or ano, hindi yan, property manager sila eh. So, kailangan nilang sundin. Unless na kung yung may-ari talaga ng apartment is sila ang kakontak mo, mababali nila yan. Sila naman yung may-ari, di ba? Kahit nga application fee, nasabi niya na bigyan namin siya ng $25 na application fee, hindi na niya kinuha sa amin. Yung kinuha niya lang is 2 months na worth ng apartment na rent. Tapos free na yung water, free na yung sewage sa kanya, which is sa ibang apartment is may bayad ka doon, like sewage 20 or garbage, yun palang free niya. Free garbage, free sewage, at saka free water. Yan. Sa ibang apartment may bayad ka doon 15, 25, 35, pero alam mo yun, kahit ganun lang, maliit lang pahingan, pero pag nag-add-on na yun sa yung rent, malaki na din. Yan. Kasi meron ka pa internet may insurance pa, sakyan, basta madami ka pa aside dun. So the lesser na bill, di ba, mas okay. So yun, pagdating naman sa gamit dito sa apartment, hindi kami bumili ng mga bago talaga. Kasi ang mindset ko talaga noon is kailangan kong magtipid kasi wala kaming relative dito sa US, kahit sa ibang state. Sa lugar na pinuntahan namin is wala din kaming kakilala. So, I mean, just knowing na ganun, no? Parang wala kang pupuntahan wala kang matatawagan. Kami lang talaga yung sarili. So, iisipin mo paano ka magsusurvive kung ang isip mo is, ay, kailangan ko ng aesthetic na apartment or kailangan ganito, ganyan. So, hindi yun ang mindset ko. Mindset ko yung paano namin masurvive yung hanggang makasettle kami na okay na ba? Kasi, basta inisip ko wala akong mapupuntahan, wala akong matatawagan na hinga ng pera or hiraman just in case na maubusan kami ng pera. So, kaya gusto ko talagang ang ano ko talaga is, halimbawa, pag pumunta dito,
ang mindset talaga is dapat magtipid. Until na maging stable ka na, okay na kayo. Kasi pasasaan din naman yun. Kasi later on, mabibili mo naman talaga yan kahit ano pa yan. Pero habang nag-start ka pa lang, may start low. Baga. Kasi unless na lang kung mayroon ka makakilala dito, o pwede mong hiraman, meron kang kapatid doon, dito, or tita, or sino mga makakilala mo sa ibang states. So, kahit ganyan, I don't think na I will count on them. Kasi, dito may kanya-kanyang bills eh. Kahit anong mangyari, hindi yan pwede, katulad sa Pinas na, manghiram muna tayo doon, dito, hindi ka pwedeng, ma-miss dun sa mga bills mo kasi meron siyang drawback. Yun. So, marketplace is the place. Pagdating sa mga gamit dito sa sa apartment, gamit sa bahay. So, aside from dyan, meron ding mga nagpo-post na for pick up lang na item. Yan. Nasa pagbusisi mo lang yun kung okay ba sila or hindi. Or pwede pang gawa ng paraan. Yun lang. Tapos, ang isa pa is, galing na kami sa Pilipinas, hindi damit yung dinala namin, kundi mga kitchen utensils, yung mga beddings, bedsheets. Para pagdating namin dito, hindi na kami bibili. Bawas yun sa mga bibilhin mo. Kahit mga ano lang, tawag dito, isang pair lang, kahit at least meron kayong magamit pag, hindi yung pag, pagsalpak nito is bili lahat. Yun. Para, wala lang, to survive. So, I think I'm more on thinking about survival dito sa mga first months. Yun. Until mag-settle ka, pag na-settle ka na, pwede mo nang palitan lahat kung ano mga gusto mo, di ba? Yun. So, yung paghahanap ng apartment, nag-try din akong habang nasa Pilipinas, maghanap pa, kaya lang, too bad, yung mga na-encounter ko is mga scammer. So, yun, hindi na, kasi, paano mo lang yung scammer? Nangingi ka na application fee, pera yun, kaya, wala na, dito na lang, talaga para kang nagsusuicide. Pumunta sa isang lugar na wala kang kakilala. Yun. So, I think takes a lot of prayers and preparation ang pagpunta dito. Wag lower your expectation kasi madi-disappoint ka lang kung meron ka sa isip mo ba, meron ka ng idea na ganito yung magiging sitwasyon ng pagdating dito sa US. Kaya, suggestion ko lang din is lower your expectations kasi dito talaga is hard work talaga. Kaya, imagine mo na lang sarili mo, pumunta ka doon sa isang lugar na wala kang kahit yung dalawang maleta, tatlong maleta, tapos pagdating mo doon, hindi mo pa alam kung saan ka titira or ganito, ganyan. So, picture yourself sa ganyan. So, kung ganyan yung ganyan yung pag-imagine mo, ang gagawin mo is prepare yourself, your finances, tsaka yung mentality mo na dapat ma-survive mo talaga. Or else, tsaka yung expectation mo. Kaya yun. Picture yourself, pupunta ka sa isang lugar na wala kang kakilala, wala kang bahay doon, ganito, ganyan. So, from the scratch. At least, ganun, maano mo na sa self mo na, hindi yung pagdating mo kaagad. Ganun na kaagad, gandang-ganda na kaagad ang sitwasyon na, anuan mo, dadatnan mo. Yun lang. Oh my God. Yun, kaya preparation financially, mentally, emotionally, lahat na. Professionally. Yun. Start low and yeah, from
from there, pag may appointment ka na, from there, everything will follow. Yun. Lots of prayers. Bye-bye.